Hindi, sermon na yun. Nais ko lang po kasing makita natin na importante ito tayo. At importante ito order of worship. Amen po ba katapusan? Amen po? Amen. Sige. So ngayong umaga, may tanong po ako kapatid. Ano po ang mas mabigat? Which one is heavier? The law or the grace? Ano po ang mas mabigat? Yung kautusan o yung biyaya? Sino po magsasabi ang kautusan mas mabigat yun? Wala din. Sino magsasabi na ang biyaya mas mabigat yun? Ana? Nanayata kayo? Hindi nyo magkayata tayo, may bagaan kayo. Hindi. Sino po magsasabi kapatid na ang kautusan ay mas mabigat? O sino, meron isa, dalawa, tatlo. Sino magsasabi na ang biyaya ay mas mabigat? Ulitin ko, sino nagsasabi kautusan mas mabigat? Dumami sila. Sino magsasabi na ang biyaya ay mas mabigat? Isa, dalawa, tatlo, apat. Mas marami pa rin yung kautusan. Sino magsasabi wala akong pakialam? Ngayon, sa ating pong paningin kapatid, the law is heavier, di ba? At sa ating pananaw, ang kautusan ay mas mabigat. Pero kung ating mapapansin, ang biyaya ay mas mabigat kaysa sa kautusan. Bakit? Because the grace, yung biyaya ng Diyos, ay katumbas ng buhay ng anak ng Diyos. Naintindihan po ba natin? It is by the blood of Jesus Christ. Naintindihan po ba natin? Na ang dugo ni Kristo ang siyang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. And that is why grace is heavier than the law. Amen. Naintindihan po ba natin? Na? Amen? Grace is heavier than the law. Ang biyaya ng Diyos sa ating nakaligtasan ay mas, sa Ilocano mabigat, nasa dagdagsan kaysa doon sa sinasabing kautusan, mga kapatid. Why? Ulitin ko. Dahil ito'y naging katumbas. Saan? Sa dugo ni alay ng Ama, ng Diyos Ama, ang kanyang bugtungan. Amen po ba? At ang kanyang bugtong na anak na matay doon sa cross at ang dugo ni Kristo ang siya naglinis sa ating mga karamihan. Amen po ba? Kaya dapat natin makita mga kapatid na yung biyayang ating tinanggap na kaligtasan ay mas mabigat yan kaysa doon sa sinasabing kautusan. Mas malaki nawa ang ating, dapat makita natin na mas malaki yung biyaya. Mas marami ako pananagutan sa harapan ng Diyos dahil ang biyaya na yan ay katumbas ng dugo ni Kristo. Amen po ba? Amen? Naintindihan po ba natin? Bakit sa ating buhay, kinikilala natin na si Jose Rizal ang bayani ng ating bansa? Bakit? Sapagkat sinasabi natin, kanyang isinuko, tama ba yun? Kanyang, yung buhay niya ang naging, nabuwis siya ng kanyang buhay para sa kalayaan. Tama ba? Ng bansang Pilipinas. Kaya, kinikilala natin siya. Tama po ba, kapatid? Much more ang ating Panginoong Jesucristo na dapat nating makita na yung kanyang biyaya sa atin ay mas mabigat yan. Kaya nga sa umagang ito, sabi niya Apostol Pablo, I am debtor. Ano ibig sabihin ng debtor? Ako'y mayroong pagkakautang. Naiintindihan po ba natin? Ako ay mayroong pagkakautang. Malaki ang aking pagkakautang. Bakit? Dahil ang katumbas ng ang kaligtasan ko ay walang iba sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Pag sinabi mong dugo, ito ay buhay. Amen po ba, kapatid? Ito ay dahil sa buhay ni Kristo, kapatid. Ang siyang naging daan upang ako'y magkaroon ng kaligtasan.
That is why, sabi ni Apostle Pablo, ako ay mayroong pagkakautang. Amen po. So umagang ito, mga kapatid, dapat nating makita tayong lahat dito. No? Halang digin siya ada utang na taasa, halang nga digin siya utang iti karuba, utang iti anatayan. No, na-stress tayo, permi nga may stress tayo absal ata sumar sa sunod-sunod digin ta umahay tabalayo, tapos nag-order nga pa ita Shopee, utang mo pa dyan pagbayad, apo pulusan nga permi nga rigligat aya maka-stress digin siya utang. Pero dapat nating makita mas malaki ang ating pananagutan sa harapan ng Diyos, na dapat nating bigyan ng pansin sa ating pong buhay. Amen? Ha? Amen po ba? Amen. Ayan. Sabi ganyan doon sa NKJV, or sinasabi sa New King James Version, kunana, I am what? A debtor, both to Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise. So, tandaan ninyo ano yung ginamit ng NKJV or New King James Version? Sabi niya, a debtor. No? Sabi naman sa NIV, sabi niya, I am what? Obligated. No? Obligated. Sabi niya, ako ay meron obligasyon. Meron akong pananagutan. Hindi ako ba natin? No? Sabi naman ganyan sa Tagalog, sabi niya ay sa Amplified Bible. Kunana, I have, basahin natin, I have a duty to perform and a debt to pay. Ano pong ginamit niya? Sabi niya, meron akong pananagutan, meron akong duty, meron akong dapat gawin. Sabi niya, meron akong utang na dapat bayaran. Ha? Ito po yung mga translation. Sabi ganyan sa Tagalog, sabi niya, basahin natin, may pagkakautang ako. So, doon lang po tayo. Ha? Ano sabi niya? May pagkakautang ako. So, kanina sa Ingles, sabi niya, I am a debtor. Sabi niya, I am obligated. I have a duty and a debt to pay. Amen po ba? Sa Tagalog, sabi niya, may pagkakautang ako. Na, sinubukan kong hanapin yung Ilocano, sabi niya, Adda Rebengek. Pinractice ko po ng ilang beses dito, pero nabubulol ko yun, nagtitwist yung aking dila. Adda Rebengek. Kadagiti amin na tatao. Ano po yung ibig sabihin ng Rebengek? Magaling pa si Google. Nung chinek ko yung Rebengek ko na I have a duty. Tama ba yun? Na? Mas magaling pa si Google. Muna iti English na iti Rebengek. Na? Sabi niya, meron akong pananagutan. So nakita ko, tinignan ko yung lahat ng mga word. Ano sabi niya? I am, a debtor. I am obligated. I have a duty and a debt to pay. May pagkakautang ako. Adda Rebengek tipadak na. So nakita po ninyo yung salitang pinatawag kanina na biyaya. Amen po ba? Na dapat nating makita na nung tinanggap natin ang tinatawag na kaligtasan sa ating buhay, kapatid, it doesn't mean na wala na tayong pakialam. I want you to see and I want you to look at that the grace you have received from God, the grace, yung kaligtasan kaloob sa atin ng Diyos, dapat mong makita, then, meron akong pananagutan sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Amen po? Na? Amen? Kung meron pong namatay para sa iyo, hindi ba parang meron ka ng pananagutan para sa Kanya? Amen po ba? Amen? Nung kunada, handak kami ibalo na apuhan. Kunada mo dyan karup, dyan kabagyang, unang te, galye mo ala. When, palayain mo siya, siya na ta iti ibalo dyan. Anak kayo kasawen, may pananagutan ka doon sa taong tumanggap ng parusa para sa iyo. Amen po ba? Amen po. No? Amen. So tinanggap natin yung tinatawag na biyaya ng Diyos. Na sabi ganyan doon sa Hebreo, sa Griego, ang salitang of philo,
No? O philo, sa Greek naman. No? Sa English, sabi niya a debt. Obligation. Sa Tagalog, sabi niya pagkakautang. Sa Ilocano, ano ulit yun? Predbenge. Sa Griego, ang salita alin? Ophailo. Sa Griego, ang salita ay ophailo. Ano ibig sabihin ng ophailo? Owing a debt. Mayroon ka alin? Pagkakautang. Or being under obligation. Tayo nasa ilalim na tinatawag na pananagutan. Amen po ba? No? So, nung sinabi ni Apostle Pablo sa ating, sa ating teksto, no? Nung sinabi niya sa Romans chapter 1 verse 14, sabi niya, I am a debtor to both to Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise. May pagkakautang ako kapwa sa mga Griego at sa mga hindi Griego, kapwa sa mga matatalino at sa mga mangmang sa Ilocano pa sa Padasig. At dakidikat katawaan na yan. Kunana, adda repengek kadagiti amin at tao. Griego man wenno gangganain. Kadagiti addaan adal wenno awanan. Naibigan po ba natin? Sabi niya, meron akong pagkakautang. No? Sa Greek, ano sabi? Ophailo. Sabi niya, meron akong pagkakautang. I am. Ako'y nasa ilalim ng tinatawag na pananagutan. Amen po kapatid. So, sumagang ito, dapat natin makita that you and I, kakabsat, although we are free, amen po ba? Tayo na pinalaya ng Diyos sa ating mga kasalanan at meron na tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin, kapatid, nahihinto ka na dyan. You are what? Ikaw ay merong pananagutan sa tinanggap mong kaligtasan. Amen po ba? Amen? Amen. Na, sabihin nga po ninyo, ako'y may pananagutan. Ulitin mo, sabihin mo, ako'y may pananagutan. Ako'y may pananagutan. Sabihin mo sa katabi, may pananagutan ka. Ulitin mo, sabihin mo, may pananagutan ka. Alaman, kumbinsin man, may abay mo, kumbinsin man, amo, may pananagutan si Mukama. Alam mo ba, may pananagutan ka. Para may narinig ko, sabi niyo sa tabi niyo, tay utang mo. Kasi timbaga na mayroon tayong pananagutan. Mayroon tayong pagkakautang. Amen po ba? Amen? Siguro sabi ng katabi mo, may pananagutan. Hindi utang ko, tulog sumarunatan. Si kabot ko naman niya. May pagkakautang tayo. Kaya naway makita natin mga kapatid, bilang tayo ay may pananagutan, unang bagay na dapat natin makita, it's the debtor's task. Meron tayong pananagutan sa harapan ng Panginoon. Dapat mong makita yung dapat mong gawin bilang mga may pananagutan sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Upang sa ganon, kapatid, ay hindi po tayo sabihin na ignorante. Para sabihin natin sa ating masarili, hindi ko naman alam yun. Dapat natin makita at dapat pong malaman ang bagay na ito. Amen po ba, kapatid? Minsan sa ating kaisipan, tanging yung pastor lamang ang dapat may pananagutan. Minsan sa ating kaisipan, tanging yung mga leader lamang namin ang may pananagutan. Hindi. Lahat ng tumanggap ng biyaya ng kaligtasan ay may pananagutan sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Amen? So now sa umaga ito, mga kapatid, makita natin that you and I ay mayroong pong tayo nasa ilalim ng obligasyon, pananagutan, mayroon tayong pagkakautang sa ating Panginoon. Amen po ba? No? Bakit mayroon tayong pagkakautang? Sapagkat yung pagkakautang na ito ay kaloob sa iyo ng Diyos. Ang kaligtasan ay nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa kanyang alin? Bugtong na anak. Amen po ba?
At meron akong pananagutan. Sabi ni Apostol Pablo, may pananagutan din ako. Sabi niya sa mga Grego, sa mga hindi Grego, sa mga marurunong, sa mga hindi marurunong. Bakit? Alam po ba natin, kapatid, paano ko natanggap yung kaligtasan? Dahil meron din isang tao na naging daan para ko'y makakilala kay Kristo Jesus. Naintindihan po ba natin? Amen? Amen. Meron isang tao ang ginamit ng Diyos. Natatandaan niyo po ba kung sino yung taong ginamit ng Diyos para makilala mo si Jesus? Do you still remember who that person is? O hindi mo na matandaan? Alam po ba ninyo, nung sinare niya yung kaligtasan sa iyo, nung binahagi niya yung kaligtasan, meron ka rin pananagutan doon sa tinanggap mo. Amen po ba? At dahil hindi binahagi sa akin ng kapwa, may pananagutan ako ngayon na dapat kong i-share sa iba. Amen. Naintindihan po ba natin? Amen? Na tinanggap mo yung kaligtasan dahil mayroong isang tao na tumayo at nagpahayag patungkol sa kaligtasan. Amen po ba? Amen? Na mayroong isang tao na naging daan upang makilala ko si Kristo Jesus sa aking buhay. At nung tinanggap ko yung kaligtasan na yun, ako ngayon ay meron na rin pananagutan na dapat kong i-share ang mabuting balita. Amen po ba? No? So dapat natin makita, mga kapatid, isa sa mga task ng mga isang Kristyano. Ano yung Ilocano ng task? Sa Tagalog sabi niya, parang bang job, parang duty, trabaho. Ano sa Ilocano? Trabaho ba lang? Obra. Adaobra na dapat natin gawin. Amen po ba? No? So ano yung una? Sabi niya, it is about the gospel of Christ. Na kinakailangan natin sa ating pong buhay ay ating pong ipabalita ang gospel. Alam mo sabihin ng gospel? Good news. Amen po ba? No? Sabi ko, nagulat naman ako. Sabi niya, ay ganito. First, sabi niya, I thank my God through Jesus Christ. For all of you, because your faith is proclaimed. Sorry po, kapsat. Papay in-English ko. Kasi pag Tagalog, nakaat-atid dugmet. Nagrigat nga ipagkasyahin. Pag pinagkasya ko po, mas lalo lumiliit yung mga letra. But I do believe na naiintindihan naman po natin. Amen po ba? No? Sabi niya, because your faith is proclaimed in all the world. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son. Na? So una, sa ating buhay, dapat natin makita that ako ay may pananagutan at yung pananagutan tinanggap ko na biyaya ng Diyos. Amen po ba? Na kaligtasan ay may ginamit ng Panginoon na isang tao para makilala ko si Jesus. Amen. Para matanggap ko yung kaligtasan. Amen. Na? At dahil natanggap ko ngayon ang kaligtasan, ako ngayon ay may pananagutan to share the gospel of Christ. Amen po ba? To share the good news. Amen po ba? Na? To share, sabi niya, about the gospel of His Son. Sino ba itong gospel of His Son? Sino ito? Patungkol kay Kristo Jesus. Amen po, kapatid. Amen? Na? Amen? Na? So, naway sa ating buhay, dapat na